dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, dear Filipinos, the president of ICC. Oh, ano sabi? I hope this is true. I reposted it. It's in my share videos. The president of the ICC is saying Duterte will be back home by the 26th and celebrating his birthday in the Philippines. Nako. Your voices have been heard Nako. all over the world. Nako. And she's saying she's dropping the charges and he'll be home for his birthday. Kita nyo, na-drop na daw mga kababayan. Na-drop na daw yung kaso. Oo, patay. Ibang klase talaga. No? Ibang klase talaga itong mga DDS gumawa ng ka-fake newsan, mga kababayan. Kaya dapat ito mga kababayan, hindi natin hinihintuan na itama lahat ito sapagkat maraming nalilito, maraming mga tao, mga kababayan, ang naniniwala. Kung makikita nyo sa comment section, abay, praise the Lord pa. Pero hindi nyo, mga kababayan, nagpe-praise the Lord pa sila. Tuloy. So, congratulations. But now, you guys need to deal with Marcos Jr. That guy, that's not right. He's not right. I hope you can get him impeached and Sarah takes over. But congratulations. Your voices have been heard all over the world. Kita nyo? And I reshared the video. So go in my shares and see it. The president of the ICC. He will be home for his birthday. Oh, kita nyo? Mga kababayan, narinig niyo yon na sinasabi nila na makakauwi na ito sa birthday niya ngayon. Nakauwi ba? Nandun pa rin Pero mga kababayan, meron namang nagtama. May nagtama naman dito. Hindi lang tayo. Pasok. Will be back home by the 26th. Teka lang, pansin nyo ba yun? Parang may mali sa video. Hindi nagmamatch ang naririnig nating boses na nagsasalita. Kasi, iba... Dali lang. Nasaan na ba yun? Remove muna natin to. Dito tayo. Pinatong lang sa video na ito. Yan. Pakinggan nyo mga kababayan. Sa Philstar Fact Check, chinek po itong pinapakalat ng mga DDS na ang presidente daw ng ICC ay sinasabing pinawalang sala na at pababalikin na si Digong sa kanyang birthday. Kita nyo kung paano ito inuuto itong mga Digonyan. Digonyan na ngayon. Ba't naman naging Digonyan? Hindi. Mga DDS, mga kababayan. Pakinggan nyo maigi Duterte will be back home by the 26th. Teka lang, pansin nyo ba yun? Parang may mali sa video. Hindi nagmamatch ang naririnig nating boses na nagsasalita. Kasi, iba ang pinanggalingan ng audio. Pinatong lang sa video na ito. Ayon sa video ni 1028.r sa TikTok na pinost noong March 23, 2025, sinabi raw ng President ng International Criminal Court na makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March 26 para mag-celebrate ng kanyang birthday. Ito ay nakarating na sa mahigit 100,000 viewers. Grabe, taas ng views. Pero nyo, sabi ko sa inyo grabe no? Puro sila fake news. Tuloy. Peke ang video na ito. Wala. Peke po ang video na ito mga kababayan Itong pinapakalat ng mga DDS na to, mga kababayan, ay panglilin lang sa inyong kapwa. Panlilin lang sa inyong kapwa DDS. So sila lang nag-uutuan. Sila lang. Diba? Gagawa sila ng ikakatuwa lang nila. Pare-pareha sila. Natutuwa sila mga kababayan sa mga ginagawa nila na pamimeke. Kasi yun yung gusto nilang mangyari. Sa kadesperaduhan mga kababayan, kahit peke gagawin na lang nila. Di ba? Sobrang-sobra na, no? Tuloy.
pang balita kung nag-apply na si Duterte para sa interim release. Ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, mag-a-apply pa lang sila. Kita nyo mga kababayan, mag-a-apply pa lang pero sabi nila naka-apply na. Ibig sabihin, wala pang anumang desisyon ang ICC. Sabihin, wala pang anumang desisyon ng ICC sa posibilidad na pag-uwi ng dating presidente. Correct. The Philippines. It's not just a place where the prison musicals are so good. At kung titignan ng actual na video, nanggaling ito sa isang Australian news satire series na The Weekly with Charlie Pickering. Grabe, Kung saan may isang segment ng episode nila na nilabas noong March 1, 2017 na tungkol kay Duterte. Yun naman pala. Ang galing-galing nyo talaga. Bilib na ako sa inyong gumawa ng fake news. Ibang klase. Ay, nagagalit na si Pachuchay. 435 pa lang daw yung nagla-like. Sige, yaan mo na. Kung ayaw nilang mag-like, wala na tayong magagawa. Basta kulong si Digong. Basta kulong si Digong. Tuloy. Duterte will be back home by the 26th. Ang audio naman ay mula sa isang TikToker na si Robert Ray na may 35,000 followers at madalas mag-post ng kanyang mga opinyon sa politika sa social media platform. Kita rin sa gilid ng pinost na video ang isang quote card na umano'y galing sa presidente ng ICC na si Judge Tomoko Akane na nagsasabi ring makakauwi raw ang presidente. Pero kita nyo mga kababayan, lahat talaga ginagawa nila para sa ikakaginhawa ng kanilang nararamdaman. Ano ba mga kababayan? Kailangan ba unawain na lang natin sila at hayaan na lang yung ginagawa nila? O kailangan ibinabalita natin kung ano yung totoo sa mga maling impormasyon na pinapakalat nila? Di po ba dapat siguro, dapat sagutin natin lahat isa-isa? Kasi mga kababayan, napakarami talaga. Napakarami. Grabe. Sabi nga ni TPL3 kahapon, mula nang nahuli si Digong, abay talagang bumaha mga kababayan Oo, bumaha, hindi umulan. Bumaha ng puro ka-fake newsan. Diba? Kaya eto mga kababayan, nagiging problema na rin to ng gobyerno dahil marami talagang nalilito. Yung iba nga dyan, kita nyo, nagagalit pa sa akin Huwag kayong magalit sa akin dahil ako'y nagtatama lang din Hindi tayo gumagawa ng fake news dito Kung makikita nyo yung title, mga kababayan, abay unawain nyo maigi. Bago kayo magbigay ng reaksyon, bago kayo magalit sa akin. Tignan ninyo maigi, may tandang pananong. Ibig sabihin, tinatanong natin. Ibig sabihin, baka mamaya meron tayong ibubulalas na naman. Ganon. Sige tuloy. ito ay mali at altered din dahil walang nilabas na statement na ganito ang ICC. Correct. Kita nyo mga kababayan. At si Michelle, isang actress. Chinese actress to Laging kapartner ni Jackie Chan. Grabe naman talaga ito mga DDS. Kamukha nga. Mali. Sige, tuloy. Tomoko Akane na nagsasabi ring makakauwi raw ang presidente. Pero ito ay mali at altered din dahil walang nilabas na statement na ganito ang ICC. At si Michelle Yeoh na isang aktres ang nasa larawan. Grabe mga kababayan, pati artista ginamit na nila. Ano ba kayo? Mga DDS, nanonood kayo, Kasi akala nyo, kapaboran nyo na naman, sinasadya ko talaga yun para manood kayo rito at para malaman nyo yung pinanonood ninyo at kinukomentan ninyo ay fake news. Diba, mga kababayan? Yan ang sinasabi ko, Kainaro, ewan ko ba sa'yo? Ano na? Puro na lang fake news. Grabe itong mga DDS. Nakakaumay na. Tuloy. Taan na sa September 23, 2025, gaganapin ang susunod na hearing ni Duterte sa ICC para sa confirmation of charges. Ginanap ang una niyang pagharap noong March 14, 2025 para sa kasong Crimes Against Humanity. Nitong March 12, 2025 siya inilipat sa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands. So maliwanag mga kababayan na fake news po yung mga napanood ninyo Ikaw Kainaro, mabilis kang maniwala.
So mga kababayan ko, ito ho yung problema ng bansa ngayon. Talagang laganap ang paggawa ng mga video na fake news. Ano po? At hindi po natin ginagawa yan. Ang gumawa ng mga video na mga content na fake news. Niliwanagin ko lang ho sa inyo. Ano? Ako ho ay gumagawa ng kaparaanan para tayo ay puntahan ng mga DDS dahil ang gustong-gusto nilang marinig at malaman ay yung kapaboran nila. Kaya kung may title tayong mga ganito, pasensya na. Sabi ko naman sa inyo, itong channel na to ay hindi para sa loyalista. Kasi kayo maliliwanag na isip eh, di ba? Maliliwanag na mulat na kayo sa katotohanan eh. Di ba, Mitch Andrea? Thank you naman, Sana Oil. Mulat na kayo sa katotohanan, hindi na ho kayo maloloko ng mga DDS. Kaya nga ho tayo nandito para magpaliwanag, may maingganyo tayo, may mai-convert tayo ng mga DDS. Di ba? Ganun lang ho kasimple. Yung iba kasi, nagme-message, Boss Mike, bakit naman ganyan yung topic mo? Totoo ba yan? Ganito. Pinagagalitan ako. Ang aga-aga, nagagalit na eh. Hindi ko pa namumulat yung mata ko, mga kababayan. Pinagagalitan na ako. Stick mga kababayan ko. Ulitin ko lang ho hindi tayo gumagawa ng mga fake na video katulad nila. Tayo ho ay tumutulig sa ginagawa nila. Ano po? Maliwanag Napasama pa tayo eh. Kain na rin, napapasama pa ako, Kuya Bay eh. Ikaw kasi may kasalanan eh. Di ba? Yan siguro yung natutunan nila sa seminar nila. Yan na nga. Mahalin ang mga DDS, tulungan nating makaunawa. Yan na nga. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Tulungan natin sila at gawa ng mahihina nga umunawa. Huwag tayong magsasawa na paliwanagan ng paulit-ulit yang mga yan. Kasi mga kababayan, talagang kapag hindi mo inintindi mga kababayan, alam nyo, mabubuang din kayo eh. Pansinin nyo, kapag nag-comment sa comment section yan at nabasa nyo, hindi nyo maiiwasan na sumagot. Pag sumagot kayo, grabe yung mga sagutan eh. Galing sa fake news eh. Sasabihin si Digong hindi na makakauwi. Sino may sabi sa iyo? Uuwi na siya sa birthday niya. Pinalaya na siya ng presidente ng ICC. Wala yung katiran, mga kababayan. Unbelievable. Grabe mag-isip ang mga DDS. Diba? Nakakainis. Sa palagay nyo, hayaan natin silang maging ganon. Tawa ko ng tawa, mga kababayan, sa page ko eh. Sabi ko, hindi na makakauwi si Digong, yun lang naman sinabi ko. Anong hindi? Makakauwi na siya sa birthday niya. Pinalaya na siya eh. Dinrap na ng presidente mismo ng ICC yung kaso niya. Ay, gusto ko! Pilipinas, anong nangyayari sa mga kababayan ko? Grabe. Ano ba? Bagong lang ba inuulam ng mga to? Grabe na mga kababayan, pag tinignan mo naman yung profile, totoo naman. Akala ko mga kababayan mga troll lang eh. Nung nakita ko naman yung picture, may masaya naman pamilya. Ay, grabe. Grabe talaga. Our beloved